Hay, sumainanawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa ating Panginoong Kristo. Awit 90 verse 5, mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, ibig sabihin na hindi mapipigilan ang pagkamatay ng tao. Ito'y parang katulad ng tinangay ng napakalakas na agos ng tubig o baha. Hindi talaga mapipigilan. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Ang buhay natin dito sa mundo ay parang panaginip lamang, ang langit ang reality natin. Minsan iniisip ng tao na ang langit ay guni-guni or imagination lamang, ngunit ang totoo, ang langit, ang tunay nating reality. At ang buhay natin dito sa mundo ay parang panaginip lamang, parang bulong or buntong hininga na basta lamang dumaraan. Napakaikli ng buhay ayon sa kasulatan. Sa awit 90 verse 6, sinasabi na ang buhay ng tao ay parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabay nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Madalas natin itong mabasa sa Holy Bible. Mababasa din natin ito sa Isaiah 40 verse 8 na oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. At sa mga awit 103 verse 15 to 16, sinasabi naman na ang buhay ng tao ay parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nalalagas at nawawala at nalalagas, nawawala man din ito at di na namamalas o hindi na nakikita. Okay, ang damo ay inihahalin tulad sa buhay ng tao. Ang damo ay sandaling tumutubo. Kapag napabilad sa matinding sikat ng araw ay natutuyo o namamatay. Ang bulaklak ang nagpapaganda sa damo at ang bulaklak ay inihahalin tulad sa kayamanan. Ang kayamanan ang nagpapaganda sa buhay ng tao at ang mayaman ay namamatay sa gitna ng kanyang kaabalahan sa kanyang kayamanan, tulad ng damo namamatay sa gitna ng matinding sikat ng araw. Sinasabi sa James 1 verse 10 to 11, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at tumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay namamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan, sa kanyang kayamanan. So ang message na pinararating sa atin dito sa awit chapter 90 ay itanim natin sa ating isip na napakaikli lamang ng buhay at tayo babalik sa alabok. Para sa Diyos, ang buhay natin ay isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan ayon sa kasulatan. At ang hawak nating buhay ay sa kamay ng Diyos nagwawakas ayon din sa kasulatan. Kaya nga, alalahanin natin ang Diyos, lagi natin siyang pasalamatan at papurihan habang tayo'y nabubuhay. Huwag natin sayangin ang ating panahon sa sobrang pagpapayaman at sa walang kabuluhang pamumuhay. Matakot tayo sa Diyos. Huwag tayong magmataas kundi magpakumbaba. Yamang napakaikli lamang ng buhay natin sa mundo, pagsikapan nating kamtan ang kaalamang mula sa Diyos upang maging matalino tayo sa ating pamumuhay. Pag-aralan natin ang kalooban ng Diyos at sundin ng mabuti ang kanyang mga utos upang tayo maligtas. Gumawa tayo ng mabuti kahit saglit lang ang buhay natin dito sa mundo ay may kabuluhan naman. Di tulad ng damo na basta lamang sumulpot, tumubo at namatay, walang kabuluhan. Itanim natin sa ating isip na tayo namamatay, may hangganan ng ating buhay, ngunit ang Diyos ay Diyos na walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay at walang hanggan sa mga taong may takot sa Kanya at pagmamahal.